Isang lalaki mga sangkay ang hindi na po nakakalakad. At alam nyo ang nangyari, nagkaroon po ng instant healing. Abay, akalain mo mga sangkay, nakalakad bigla ang lalaking ito. Hello guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel, Sangkay Revelation. Kamusta po kayo? At ayun nga po, pag-uusapan po natin ngayon mga sangkay, ang kagilagilalas, nakakamanghang pangyayari sa isang lalaki na nakunan pa po ng video kung papaano po siya gumaling sa kanyang karamdaman. Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng topic, diba? Kung gusto nyo lagi kayong nai-inform pagdating po sa mga biblical prophecy, mga testimony, at kung ano-ano pang nakakapag-encourage sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, then i-follow nyo ang Facebook page ng Sangkay Revelation at i-subscribe nyo rin po ang ating YouTube channel. Okay. So, itong ating pag-uusapan, ito po ay talagang namang matindi. Dahil ito pong lalaking to mga sangkay, hindi na po nakakalakad. At dahil nga po hindi na siya nakakalakad, para lamang po mabautismuhan, no? Para lamang mabaptize sa pangalan ng ating Panginoon, binuhat na po siya. Binuhat na po siya. Ngayon itong nangyari. Watch the stretcher. By the end of this video, it'll be empty. This is Fabio. Because of a severe spinal injury, he can't walk. He had to be carried into the baptismal pool on a stretcher. But listen to the pastor's faith. He didn't just baptize him. He prophesied, this is the last time anyone needs to hold you. Grabe. Then he went down into the water. After the baptism, he carried the stretcher out, but you won't believe what happened next. As Fabio comes out of that water, he doesn't just sit up, he stands. He doesn't just stand, he walks. If you believe God still does miracles, type Jesus heals and subscribe for more miracles. Watch. So, still, no? Ako naniniwala ako mga sangkay na up to now, nagaganap pa rin po yung mga milagrosong pangyayari o nangyayari pa rin po yung mga milagrong bagay na dulot po ng pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kasi dati, mga sangkay, sa early church, ito po talaga yung dahilan kung bakit marami ang nakakilala kay Jesus. No? Isa po sa dahilan kung bakit po napakaraming lumalapit noon kay Jesus. Nung siya po ay nandito pa sa ating mundo, nung nagkatawang tao po siya, dahil po sa mga milagrong nangyayari. Marami po ang pupuntang may mga sakit, mga bulag, mga hindi nakakapagsalita, mga lumpo. Kahit nga po yung patay, binuhay ng ating Panginoon, di ba? At kahit wala na po si Jesus noon, mga sangkay, yung early church, ang dami po mga himala, mga milagrong nangyari sa ating mundo. At sa early church, mga sangkay, yun din po ang dahilan kung bakit maraming lumalapit ang mga tao. Dahil po, nakita nila ang kapangyarihan na nagmumula sa ating Panginoong Hesus. At sa nakalipas na mga panahon, mga sangkay, lalong-lalo na po sa panahon po natin ngayon na masyado na pong busy ang lahat sa mga bagay, sa negosyo, sa business, sa trabaho, busy na po sa entertainment, 'di ba? Busy na po sa technology. Nakakalimutan ng tao, mga sangkay, na may mga ganito pa rin nangyayari, no? Nakakalimutan ng tao ang tumawag sa ating Panginoon at magtiwala na siya ay nagpapagaling. Yung iba lumalapit sa doktor, which is walang problema. Pero yung iba kasi, hindi nila naiintindihan kung gaano ka makapangyarihan ng ating Panginoon. Tingnan nyo, ulitin po natin ang video na to. Watch the stretcher. By the end of this video, it'll be empty. This is Fabio. Because of a severe spinal injury, he can't walk. Okay, so severe spinal injury. Talagang hindi ka nga makakalakad niyan. No?
isipin mo severe spinal cord injury. Kapag nangyari sa'yo yan, I remember, guys, nung pumunta ako sa tita ko, nakalimutan ko anong taon niya, way back 2023. I think 2023 or 2024. May ganito pong nakita akong nakatira sa kanila or nagstay. At ang problema, kung bakit lagi po siyang nakahiga, dahil nga daw po, nung nadisgrasya, na-dislocate yung spinal cord niya. So, pumunta sila doon para sana operahan at maibalik. Pero napaka-risky daw po. So, ganun po kadelikado kapag mayroon kang... Kaya ingatan nyo po yung spinal cord po ninyo. Dahil delikado po yan kapag may isa lamang po na hindi kumonekta dyan, talagang hihiga ka. Hindi ka na po pwedeng... hindi ka na makakalakad, hindi ka na po I think, hindi ka rin po ata pwedeng umupo kapag may problema yung spinal cord mo. Puro higa ka lang. No? Or makaupo ka man, pahirapan. So ngayon, mga sangkay, ito pala yung problema niya. Napaka-komplikado, napakahirap. Kaya pala, hindi siya binitbit ng paupo. Kasi kung lumpo lang siya, dadalhin siya dyan nang hindi ganyan ang itsura. Nakahiga. Kasi yung spinal cord niya ang may problema. Now, tingnan nyo po kung gaano kadakila at kamakapangyarihan ng ating Panginoon. He had to be carried into the baptismal pool on a stretcher. Di ba? Dahil po sa spinal niya, hindi po siya pwedeng dalhin doon nung nakaupo, mga sangkay, or naka-wheelchair. But listen to the pastor's faith. He didn't just baptize him. He prophesied, this is the last time anyone needs to hold you. Ito na daw yung last na may hahawak sa'yo. Then he went Na ganyan. down into the water. After the baptism, he carried the stretcher out, but you won't believe what happened next. As Fabio comes out of that water, he doesn't just sit up. Grabe, men. Alam niyo, kapag may problema ang spinal cord mo, hindi mo kayang ganyanin yung katawan mo. Pero tingnan po ninyo. He stands. Tingnan po ninyo, umupo. He doesn't just stand, he walks. Tumayo. You believe God still does miracles? Type Grabe. Jesus heals and subscribe for more miracles. Okay, so sa atin mga sangkay, medyo yan, sobrang nakakagulat. Pero sa early church, hindi po ito nakakagulat, no? Yung mga naunang mga Kristiyano noon, they witnessed kung gaano kadakila at kamakapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoon. Dahil sa pangalan ni Jesus, marami po ang gumagaling. May mga patay na nabubuhay, no? May mga lumpo na nakakalakad at kagaya nito, guys, diba? Nakahiga na dahil po sa spinal cord niya. Pero nakatayo. Ganyan po kamakapangyarihan ang ating Panginoong Hesus. Kaya kayo, kung mayroon po kayong karamdaman, then manalangin tayo. No? Pray. Seek the face of God. At sigurado akong pagagalingin ka ng ating Panginoon. Dahil ang pangalan ni Jesus, yun po yung kinakatakutan ng demonyo, kinakatakutan po ng lahat. At ito po ang kinakatakutan ng sakit sa mundo kapag nababanggit ang pangalan ni Jesus. Alright? So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.